Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Trinity o yung tatlong persona sa isang Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Katulad ng sinabi ko kanina sa introduction, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng iisang Diyos, subalit tatlong persona. Ito yung Trinity, o kaya ito yung Santissima Trinidad. Ito ay isang aral, isang dugma ng simbahan na dapat paniwalaan ng lahat ng kasapi ng simbahan. Maring hindi natin kayang unawain, subalit dapat nating tanggapin. Ano ba yung dugmang ito? Ang dugmang ito ay ang ibig sabihin, tayo ay mayroong isa lamang Diyos. Subalit sa isang Diyos ay may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sila ay magkakaiba, subalit sila ay pantay-pantay lahat. Ang nararamdaman ng bawat isa ay alam na nararamdaman ng bawat isa. Ang nalalaman ng isa ay nalalaman ng bawat isa. Ang pinaplano ng isa ay pinaplano ng lahat, alam ng lahat. Kaya sinasabi natin, ito ang perfect relationship. Ito ang perfect communication sapagkat nagkakaisa sila sa lahat ng bagay. Maring sabihin ninyo, para napakahirap unawain yan. Paki-explain pa nga. Ang masasabi ko lamang, minamahal ko mga kapatid, hindi ko na kayang i-explain. Sapagkat ito ay isang misteryo, isang hiwaga, na hindi maabot ng ating kaisipan. Hindi natin maiintindihan ang lahat ng bagay. Maring magkaroon tayo ng ideas, subalit yung maintindihan ng lahat ay hindi natin kayang abutin, hindi natin kayang gawin. Kahit yung pinakamagaling na doktor ng simbahan, halimbawa si San Agustin, isa siya sa pinakamagaling na doktor sa ng simbahan. Subalit, nahirapan siyang ipaliwanag. Minsan nga sa kanyang pag-iisip, ay sinabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, binigyan mo na rin lamang ako ng kaalaman. I will try to explain itong dugma ng Trinity. Kaya ano ang ginawa niya? Sa kanyang reflection, ay pumunta siya paulit-ulit sa dalampasigan. At doon sa dalampasigan niya, siya naglalakad, pabalik-balik, nagkakaroon ng reflection, nag-iisip upang maipaliwanag niya, maunawaan niya ng lubos ang Trinity. Doon sa kanyang paglalakad isang araw, nakita niya may isang bata rin doon sa dalampasigan na kung saan siya naglalakad. Pinagmamasdan niya yung bata. Yung bata ay naghuhukay doon sa buhanginan. Pagkatapos makagawa siya ng malaking hukay, kumuha siya ng maliit na timba at pabalik-balik kumukuha siya ng tubig doon sa dagat at inilalagay niya doon sa kanyang hukay na yon. Pabalik-balik yung bata. At tinanong siya ni San Agustin, anong ginagawa mo? Ang sagot sa kanya ng bata, inililipat ko yung tubig ng dagat dito sa aking hukay. Kaya napakita nila San Agustin, sabi niya doon sa bata, impossible.
Hindi mo magagawang ilipat yung tubig ng dagat niya sa hukay na yan. Kahit ilang bisis kang magpabalik-balik dyan, kahit anong tagal kang magpabalik-balik dyan at kumuha ng tubig, hindi mo magagawang ilipat yung tubig ng dagat sa hukay mong ginawa. Yung bata, tumingala sa kanya at gumiti sa kanya. At ang sabi sa kanya, ganon din ikaw. Kahit ilang ulit kang magpabalik-balik sa dalampasigan nito, kahit anong tagal kang mag-isip, ay hindi mo magagawang maintindihan ang nais mong maliwanagan at ipaliwanag sa mga tao. Pagkatapos doon, ay biglang nawala yung bata. Minamahal kong mga kapatid, tunay nga na ang misteryo, ang hiwaga ng Trinity, ay hindi natin kailanman maunawaan. Ito ay maaari nating paniwalaan. Subalit sa abot nating makakaya, ay hindi natin magagawang ipaliwanag at maintindihan. Anong gagawin natin ngayon? Pwede rin naman yung sabihin sa akin, Father, wala na pala pa tayong mapag-usapan dyan eh. Dahil hindi pala natin kayang unawain at hindi natin kayang hindi mo kayang ipaliwanag ang lahat ng yan, huwag na lang natin pag-usapan. Nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Minamahal ko mga kapatid, para huwag tayong malungkot at tayo ay huwag tayong mawalan ng pag-asa sa misteryong ito ng Trinity o isang Diyos, subalit may tatlong persona. Tingnan natin yung pangatwiran at isipan ng isang existential philosopher na ang sabi niya, the mystery of Trinity is not a problem to be solved, but a mystery na pwede nating isabuhay kung ano na naroon sa misteryong ito. At sa linggo ito ay gusto kong ganito ang gawin natin, minamahal mga kapatid. I-try natin isabuhay yung mga pangyayari, yung hiwaga doon sa misteryong iyon at i-apply natin sa ating buhay, sa ating community at sa buong mundo. Alam natin na yung Trinity ay may kanyang community. Ama, Anak at Espiritu Santo. Tatlo sila. Subalit sila ay bumubuo ng isang community. At doon sa community nila ay open communication. Dahil alam ng bawat isa ang ikinikilos, ang nalalaman, ang nararamdaman ng bawat isa. Napakagandang pagmamahalan, napakagandang relasyon, sapagkat ito masasabi nating perfect relationship. At kung may gagawa natin, katulad sa tayo rin ay mayroong mga communities. Maaaring ating community ay yung sarili nating pamilya. Maaaring ating community ay yung community simbahan o kaya ay civic organization. At sa buong mundo ito yung napakalaking community ng mga tao. At kung may lalagay natin yung napapaloob at nangyayari doon sa hiwaga ng Trinity na yon, yung perfect relationship na yon, yung perfect love na yon, ay may ilalagay natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating community, sa buong mundo. Magkakaroon ng tunay na pagmamahalan at kalooban ng Ama ay ating masusunod sa lahat ng tao. Minamahal ko mga kapatid, ano yung model ng Trinity? Napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon sa pagsimula. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. Kaya't ipinadala niya ang kanyang kaisa-isahang anak upang magbigay ng kaligtasan. Kaya masasabi natin, pag-ibig ng Ama ang siyang nagtulak upang ipadala niya ang kanyang sariling anak. Ialay ang kanyang kaisa-isahang anak para sa atin. Pag-ibig din ang naging dahilan upang ang Diyos Anak ay mag-alay ng kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. At pag-ibig din ang dahilan
kung bakit nananahan sa atin ang Espiritu Santo upang magbigay sa atin ng gabay at lakas. Kahit pa sasabi natin, ito ang perfect relationship dahil sa perfect love. Subalit ang perfect love na ito ay nakasalalay doon sa self-giving, pag-aalay ng sarili dahil sa kanyang minamahal. Kaya nga kung ilalagay natin ang pagmamahal na ito sa ating community, sa ating tahanan, sa ating community, sa buong mundo, magkakaroon ng tunay na pagmamahalan ang bawat isa na lahat ng tao. Ang pag-aalay ay binigay na halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nang siya'y nakapako na doon sa krus, iniaalay niya ang lahat para sa atin. Ang kanyang sariling buhay. Wala siyang ikiniras sa kanyang sarili. Hanggang sa huling patak ng kanyang dugo ay iniaalay sa atin. Yung nagawa niyang pagpapatawad sa mga magnanakaw ng humingi ng kapatawaran nang siya ay nasa krus. Kasama niya ang dalawang magnanakaw. Ibinigay niya yung kapatawaran na yun. Ibinigay niya yung pagtanggap sa lahat ng nagparusa sa kanya. Ang lahat ng ito ay tanda ng tunay na pagmamahal, ng pagbibigay ng sarili, pag-aalay ng buhay para sa lahat. At kung magagawa natin i-apply yung perfect love na yon, yung perfect relationship na yon sa ating mga communities, unahin natin sa ating tahanan. Napakagandang pakinggan ang mga sagot ng mga overseas Filipino workers pag sila ay aalis na. At kung tatanungin natin sila, bakit sila ay magsasakripisyo? Na alam nila na hindi sila sigurado doon sa kalang pupuntahan. Kung minsan ay may mga kaguluhan at digmaan doon sa kalang pupuntahan. Alam nila na may kalungkutan na madarama sila sa paglayo nila sa kalang pamilya. Subalit ang kanilang kasagutan, ang lahat ng ito ay ginagawa ko. Iniaalay ko ang lahat ng hirap at sakripisyo ito para sa aking pamilya, para sa aking mga magulang, para sa aking mga kapatid, para sa aking asawa, para sa aking mga anak. Napakagandang pag-aalay sapagkat ito ang tunay na diwa ng Trinity. Self-giving, pag-aalay ng sarili dahil sa minamahal. Yun nga lamang kung minsan ay nakakalungkot, minamahal kong mga kapatid. Sapagkat kung minsan, hindi nabibigyan ng katugunan yung sakripisyong yun. May mga anak na kung minsan ay nagre-rebelde at silang nagsasabing nawawalan sila ng respeto doon sa kanilang mga magulang na nagsakripisyo sa ibang bansa upang sila'y mapalaki at mapag-aral. Nawawalan sila ng respeto sa mga magulang. Yung mga ipinapadala sa kanila ay winawaldas nila at kung minsan sila ay hindi nakakatapos mag-aaral. Samantalang yung mga magulang na nasa ibang bansa, nagpapakahirap, ay patuloy na nagpapadala sa kanila ng kinakailangan nila upang magkaroon ng kinabukasan. Ito ay sa isang pamilya. Kung pupunta naman tayo sa ating community, napakagandang pakinggan kung minsan may nagsasabi sa akin, Father, pwede ba kaming sumama sa inyong community o sa community simbahan? Dahil gusto namin ang support ng isang community. Gusto namin maglingkod sa isang community. Napakaganda sapagkat ito ang tunay na pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Subalit napakalungkot din, minamahal ko mga kapatid, kung napapakinggan na natin nasa isang community ay nagkakaroon ng watak-watak na miyembro. Yung iba ay nagsisiraan. Yung iba ay nagpapakataasan. Hindi ito ang halimbawa na ibinibigay ng Trinity. Sapagkat sa Trinity, dapat ay pantay-pantay at ang lahat ay naglilingkod at hindi sila humihingi ng kapalit sa kanilang paglilingkod. Sa buong mundo ngayon, pakikita natin ang mga leaders ay gumagawa ng paraan. Ang daming world organization,
pangkalahatang organisasyon. Subalit makikita natin sa ibang mga leaders ng bansa ay may kanya-kanya rin silang nais gawin. At yung kanilang pakikiisa para sa lahat ng mga leaders ay mayroon silang gustong hingin, kaya't sila ay sumasama. Kung ito ang mga intensyon ng ibang leaders, dito rin ay nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. At yung sinasabi nilang World Organization ng Pagkakaisa ay hindi makakamtan. Minamahal kong mga kapatid, anong dapat ating gawin? Alam natin na dapat natin ibalik yung perfect love, sacrificing love, yung perfect relationship sa ating mga communities, sa ating tahanan, sa ating communities, at sa buong mundo. Ito lamang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kaginhawaan. Alam natin na hindi natin makakamtan yung tunay, yung perfect relationship na yon. Pero sana ang magbigay sa atin ng lakas ay ang sinasabi ng isang spiritual writer. God does not expect us to be perfect, but God expects us to grow. Dapat tayong lumago sa ating sarili. Physically, socially, spiritually. Ito lamang ang magagawa natin upang ang lahat ng tao, kung ito ay magagawa nila, ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa mundo nito. Minamahal ko mga kapatid, sa pagtatapos ng aking reflection or homily ngayong linggong ito, ay nais kong mag-iwan sa inyo ng isang tagubilin na sana kung kayo ay tuwing gagawa ng sign of the cross, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa tuwing hihipuin ninyo ang inyong noo, ipanalangin ninyo sa Diyos Ama na bigyan kayo ng kaalaman upang maunawaan ang kanyang kalooban. At kung dadampi ang inyong daliri sa inyong puso, ipanalangin ninyo sa Diyos Anak, sa ating Panginoon Jesucristo, na buksan ang ating puso upang maunawaan natin ang kalooban ng Ama. At kung hihipuin na ninyo ang dalawa ninyong balikat, hingin ninyo sa Espiritu Santo ang lakas upang maisagawa natin ang kalooban ng ating Ama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid, halos sa simula at katapusan ng ating mga panalangin ay gumagawa tayo ng sign of the cross. Sana sa tuwing gagawin natin ito, alalahanin natin ang pagmamahal ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. At sana maramdaman natin upang ito maging daan upang tayo magmahal din ng ating kapwa. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Kumaya tayo mapayapa. Salamat sa